Bakit nga ba hindi nakita si Kai Sotto sa NBA Summer League? Matapos ang balitang sasali siya para nga ipakita ulit ang kanyang kakayahan at makakuha ng atensyon mula sa NBA teams, biglang nawala sa lineup si Kai Sotto. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Injury nga ba o desisyon ng ibang teams? O may ibang plano ang kampo ni Kai para sa kanyang NBA dreams? Tara at pag-usapan natin yan. Eto nga't si Kai Sotto ay isa sa pinaka-pinag-uusapang Pilipino basketball player dahil sa kanyang tangka, laki at talento at pangarap na maging unang full-blooded Filipino player na makakakuha ng regular NBA contract. Kaya nang lumabas ang balita na magkakaroon siya ng pagkakataon sa NBA Summer League, maraming Pinoy fans ang umaasa. Pero habang nagsisimula ang Summer League, napansin ng mga supporters na wala ng pangalan ni Kai Sotto sa aktwal na laro. At dito nagsimula ang tanong, ano ang nangyari? Bakit hindi nga siya nakapaglaro sa Summer League? Ito ang pinakauna, ang posibleng injury concerns. Isa sa pinakamalaking posibilidad ay ang kanyang kondisyon sa katawan. Si Kai ay dumaan sa mga injury issues nitong mga nakaraang panahon bilang ang back injury na nakaapekto sa kanyang paglalaro. Sa NBA kasi, lalo na sa Summer League, hindi sapat ang talento lang. Kailangang siguraduhin 100% ang katawan dahil mataas ang physicality ng laro. At ang ikalawa, ang NBA team evaluation. Hindi lahat ng players na iniimbitahan sa Summer League ay automatic na maglalaro. Minsan ginagamit ng teams ang Summer League para i-evaluate kung sino ang pinaka-fit sa kanilang system. Posibleng nagkaroon ng pagbabago sa plano ng team at mas pinili nilang ibang players ang bigyan ng playing time. Pangatlo dito, ang long-term NBA strategy. Isa sa posibilidad ay hindi minadali ng kampo ni Kai ang kanyang pagbabalik dahil ang goal niya ay hindi lang basta makapaglaro sa Summer League, di makakakuha ng NBA opportunity. Minsan mas mahalaga ang private workouts, team visits at individual training kaysa sa isang maikling Summer League at appearance. Dahil dito marami ang reaksyon ng mga fans. Maraming Pinoy ang nandismaya dahil malaking pagkakataon na sana ito para makita ulit si Kai laban sa mga NBA prospects. Pero may iba ring naniniwala na mas mabuti ang maingat na approach kaysa pilitin siyang maglaro kung hindi pa siya handa. Pero hindi pa tapos ang NBA journey ni Kai Sotto. Ang 7'3" Filipino center ay may physical tools na bihira makita, pero kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging consistent, healthy at maging valuable sa modern NBA. Ang susunod niyang hakbang ang magdidikta kung makakakuha siya ng NBA contract o two-way deal o magsisimula muna ulit sa G League. Sa inyong palagay, dapat bang pinilit ni Kai Sotto na maglaro sa Summer League? O tama lang ang naging desisyon niya na magpahinga at maghintay ng tamang approach? Comment niyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow niyo na rin ang ating mga social media account. Peace out mga kapas break!